Nagtapos ang episode 7 sa pagligtas ni Kafka kay Ichikawa. Nagpamalas nga ito ng pambihirang lakas at nagawa niyang ma-one-hit si Kaiju number 9. Simulan na agad natin ang episode 8. Dito nga kinumpirma ni Kaiju number 9 na ang kaharap niya ay si Kaiju number 8. Hindi naman maintindihan ni Furuhashi ang nasasaksihan niya. Ibinaba ni Kafka si Ichikawa. Pagkatapos ay humingi ito ng tawad dahil magtatagal pa sila ng konti dahil buhay pa ang kaiju sa harapan nila. Payo pa nito na gamitin niya ang function ng kanyang suit para pahintuin ang pagdurugo ng mga sugat niya. Seryosong sinabi ni Ichikawa na mag-iingat si Kafka. Batid niya na malakas si Kafka ngunit hindi maganda ang pakiramdam niya sa kaiju sa harap nila. Naguguluhan din si Kaiju number 9 kung bakit inaatake siya nito at pinakikialaman ang kapwa niya kaiju. Pero namamangha ito sa taglay na lakas niya at dahil nga din dito nagkaroon ng interes sa kanya si Kaiju number 9 at gustong kunin ang bangkay ni Kafka. Bigla na lang nito binaril si Kafka. Makikita na kahit na naka-kaiju form ito ay nagtamo pa din siya ng pinsala. Pero naiintindihan ni Kaiju number 9 na maliit ang pinsalang ito para mapatay siya. Kailangan niyang magpalaki. Naglabas ito ng di mabilang na braso. Nagulat ang dalawa dahil mula kanina ay pinaglalaruan lang pala sila nito. Naiintindihan ni Kafka na ito ang ginagamit niya para atakihin ang katawan ng kasamahan niya. Dito na nga nagpaulan ng bala si Kaiju number 9 pero tinayuan lang ito ni Kafka. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim at ginamit ang puwersa ng kanyang hinga para wasakin ang mga bala. Pagkatapos nito ay bigla na lang napunta si Kafka sa harapan niya. Hindi na nagawang makakilos ni Kaiju number 9 at pinaulanan siya ng suntok ni Kafka. Pero ginamit ni Kaiju number 9 ang mga bangkay ng Yoju para gawing harang para makarecover siya sa mga tinamo niyang pinsala. Pero parang papel lang ito na sinira ni Kafka. Pagkatapos ay pinaulanan niya ulit ito ng suntok. Hindi na maintindihan ni Kaiju number 9 ang nangyayari. Hindi ito normal. Tumatagal ang oras na kinakailangan niya bago maghilom ang mga pinsala sa kanyang katawan. Dito niya napagtanto na hindi niya kaya si Kafka at kailangan niyang umatras. Pero hindi siya makahanap ng pagkakataon dahil hindi siya tinatantanan nito. Hinahanap pala ni Kafka kung nasaan ang core niya. Hinala nito na ito ay nasa kanyang dibdib. Babala ni Kafka na tibayan niya dahil susuntukin niya ito ng malakas na tatagos sa kanyang katawan. Sinangga ito ni Kaiju number 9 gamit ang lahat ng kamay niya. Ngunit nawasak ang lahat ng ito at lumabas ang kanyang core. Nakatayo si Kafka sa harapan niya. Wika nito na tapos na ito. Pero bigla na lang may sumulpot na mga officers at inireport na may nakita silang humanoid kaiju. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Ipinakita dito si Kafka bago i-rescue ang dalawa. Kasama niya si Kikoru dahil hindi ma-detect ang suit nila Ichikawa kung kaiju ang may kagagawan nun. Sa oras na mag-transform siya bilang isang kaiju ay mahahanap niya ang mga ito. Kaya habang wala siya, si Kikoru muna ang bahala dito. At umalis na nga agad si Kafka. Naiinis si Kikoru dahil sa lahat ng lugar ay dito pa talaga niya naisipan mag-transform. Sa oras na ito ay may natanggap silang report na may namataang humanoid kaiju at kinilala na iyon ang Kaiju number 8. Labis itong ikinagulat ni Kikoru na nadiskubre si Kafka. Mabilis na umaksyon si Vice Captain Hoshina at nagpadala ng neutralization squad. Dito nga dumating ang mga officers at nawala ang focus ni Kafka sa laban. Dahilan para makatakas si Kaiju number 9. Pero dahil alam na niya ang katangian ni Kafka, sa susunod na magkita sila ay papatayin niya ito. Walang balak si Kafka na patakasin ito. Ngunit bago pa siya makalapit ay inatake ni Kaiju number 9 ang dalawang officers. Kaya wala nang nagawa si Kafka kung di iligtas sila. Namamangha si Kaiju number 9 na bilang isang kaiju ay kumikilos siya na parang isang tao. At dito na nga ito nagpaalam. Wala nang ibang pagpipilian si Kafka kung hindi tumakas na din. Sinuntok nito ang kalsada
at pagkatapos ay tumalon ng mataas. Nakita niya na tinutulungan na ng mga officers sila Ichikawa, kaya dito na din siya tuluyang tumakas. Dahil puno ng drones ang paligid, mas minabuti ni Kafka na magdaan sa mga eskinita. Pero bigla na lang may lalaking nakatayo sa likuran niya at kinilala ang itim na katawan at bungong mukha nito. Kanina pa pala siya sinusundan ni Vice Captain Hoshina. Agad niya itong inireport sa iba na nagkaroon siya ng kontak sa Kaiju number 8. Dagdag pa nito na talagang pinagbuti niya ang pagtrato sa kanyang mga officers dahil nasa bingit na ng kamatayan ang mga ito. Hindi inaasahan ni Kikoru na ang neutralization squad ay si Vice Captain Hoshina lang pala mag-isa. Naiinis naman si Ichikawa dahil mali ang pagkakaintindi ni Vice Captain Hoshina sa sitwasyon dahil ang taong iyon ang nagligtas sa kanila. Makikita na inatake ng Vice Captain si Kafka, ngunit nagawa niya itong iwasan. Pero dito pa lang nagsisimula ang sunod-sunod na atake nito. Naiintindihan ni Kafka na hindi talaga siya nagbibiro nang sinabi nito na mas malakas siya sa pakikipaglaban sa maliliit na kaiju. Lagi niyang nakikita ang Vice Captain na nakangiti, pero ganito pala ang mukha nito kapag pumapatay ng kaiju. Pinakawalan ni Vice Captain Hoshina ang 92% combat power niya. Dagdag pa nito na tapos na siya ngayon. Hindi makapaniwala si Ichikawa na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya. Makikita na hindi alam ni Kafka ang gagawin. Nangangamba siya na kapag nagpakawala siya ng suntok ay matulad si Vice Captain Hoshina sa katawan ni Kaiju number 9. Hindi niya ito pwedeng atakihin, pero dahil sa pag-aalinlangan niya, nagkaroon ng opening ang Vice Captain na atakihin siya. Wika nito na tumatalab pala sa kanya ang blade. Si Kafka ay nasa alanganing sitwasyon dahil kapag nagpigil siya ay maaaring hindi siya makaligtas dito. Namamangha siya dahil ang defense fursuit ay bioweapon. Gawa ang mga ito sa cell at muscle fibers ng mga kaiju, at kapag mas tumataas ang nailalabas nilang combat power ay mas lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Una niya itong nakita kay Kikoru, pero ang Vice Captain ay nasa ibang level. Ang mga kilos nito ay hindi pang tao. Kahit ang mga sipa niya ay sobrang bilis. Wala nang oras si Kafka para patigasin ang kanyang katawan para depensahan ang sarili. Mas mabilis pa siya kaysa sa nakalaban niyang kaiju kanina. Gumamit ng sword technique si Vice Captain Hoshina, ang air slash, at nagawa nitong putulin ang kamay ni Kafka. Hindi ito maintindihan ni Kafka dahil alam niya na nagawa niya itong iwasan para itong invisible slash dahil nga dito ay lumabas ang kanyang core at nakita ito ng Vice Captain. Pero nagawa ding patubuin ni Kafka ang naputol niyang kamay. Batid ni Kafka na pagod na siya, pero ang regeneration ay kumakain ng malaking enerhiya, kaya kapag nagpatuloy ito ay malalagay siya sa panganib. Maingat na iniiwasan ni Kafka ang mga atake nito. Naiintindihan niya na kailangan niyang lumaban, kung hindi ay katapusan na niya. Samantala, hindi makapaniwala si Vice Captain Hoshina dahil ibinubuhos na niya ang kanyang lakas sa bawat atake, ngunit iniiwasan lang niya ito. Hinala niya na ito ay mas mataas pa sa Fortitude level 8. Ibig sabihin nun, ang kaharap niya ay isang Daikaiju. Pero sa kabila nito, may hindi tamang nararamdaman ang Vice Captain sa buong laban na ito. Pero binaliwala lang din niya ito dahil kailangan niya na magseryoso. Naglabas siya ng panibagong espada at ginamit ang technique number 5. Nagpakawala ito ng invisible blade strikes. Nagawa naman itong iwasan ni Kafka, pero ito mismo ang plano ng Vice Captain. Nagawa niyang makapagpatama ng solid na atake sa dibdib ni Kafka, kung saan naroon ang core niya. Ngunit ito din pala ang plano ni Kafka dahil nga kanina ay nakita ng Vice Captain kung nasaan ang kanyang core. Kaya paniguradong ito ang pupuntiryahin niya. Si Kafka naman ang umatake sa pagkakataong ito. Sinuntok niya ang espada ng Vice Captain na nagpatilapon din dito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas. Desmayado si Vice Captain Hoshina sa nangyari. Inireport niya na nagawang makatakas ng Kaiju number 8 mula sa kaniya. At dito na nga nagtatapos ang episode 8 ng Kaiju number 8. Sana nagustuhan nyo guys ang video natin para sa araw na ito.
Panoorin nyo rin ang episode 9. Naroon na iyon sa channel natin. Ingat guys!